Natagpuan ako ng aking ama na yakap-yakap ang aking sanggol habang nakasandal ang bigat ko sa aking binti na ika-ika pa rin. Nagalit siya at sinabi, "Bakit ka nandito sa labas? Nasaan ang bahay na binili ko para sa iyo?" Humina ang boses ko nang sumagot ako. Kinuha ito ng sekretarya ng asawa ko at sumama na ang asawa ko sa kanya. Ang ginawa ng aking ama, pagkatapos nito, ay pinagsisihan nila habang buhay. Kumusta, mga minamahal na tagapakinig? Sana ay laging nasa mabuting kalusugan ang lahat, matagumpay, at may mahabang buhay. Bago natin ituloy ang kwento, tulungan niyo po sanang lumago ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-like, pag-subscribe, at pag-iwan ng komento kung saan kayo nakikinig. Kung nagawa niyo na, magsimula na tayo. Ang ambon ay pumapatak na parang mga pinong sinulid, halos hindi marinig, ngunit sapat na para makaramdam ako ng ginaw sa aking mga balikat. Ang singaw mula sa maliit na kanal sa gilid ng bangketa ay humalo sa amoy ng basang lupa. Ang mga ilaw mula sa mga bahay sa Miraverde Village ay tila napakalayo. Wala na akong kilala roon, at heto ako, sa labas ng sarili kong bahay o kung anuman ang dating bahay ko. Kumikirot na naman ang kaliwang binti ko. Ang epekto ng aksidente ay tila nagpapaalala ng presensya nito sa tuwing masyado akong matagal na nakatayo. Nabali ang aking tungkod kaninang hapon nang matisod ako sa bakod ng bahay na hindi na aking pasukan, kundi ang huling hangganan kung saan ako pwedeng tumayo bago nila ako sigawan. Umiyak ng mahina ang aking sanggol sa aking mga bisig, marahil ay nararamdaman ang tensyon sa aking katawan. Sira ang isang gilid ng aking telang bag. Nakakalat sa bangketa ang mga nilalaman nito. Ilang damit ng sanggol, isang halos walang lamang feeding bottle, at isang manipis na kumot na amoy fabric conditioner pa rin mula sa bahay. Yumuko ako para pulutin ito, ngunit napadaing ang binti ko, kaya napahinto ako sa kalagitnaan ng paggalaw. Kinapos ako ng hininga dahil sa sakit. Hindi ako dapat umiyak. Hindi. Ngayong gabi sana ay nakatok ako sa pintong iyon at nasabing gusto ko lang ng damit para sa sanggol o kahit yung makapal na kumot na binili ko gamit ang pera mula sa overtime ko. Ngunit umaalingaw-ngaw sa isip ko ang boses ni Dennis, malamig at mapagmataas. Nagdudulot ka ng hindi magandang ambiyanse sa bahay. Mas mabuting sa ibang lugar muna tumira si Elisa. Sige, hayaan mong tulungan ni Stella ang nanay ko na ayusin ang bahay. Nahihirapan ka pa ring maglakad, at ang pansamantala na iyon ay naging aking mabagal at tahimik na hatol ng kamatayan. Napasalamin ang mga ilaw ng isang sasakyan sa isang puddle habang papalapit ang isang lumang van. Mabigat at nanginginig ang tunog ng makina nito, parang isang mahabang paghinga na nagtatago ng pagod. Dahan-dahang umabante ang sasakyan bago huminto ilang metro mula sa akin. Hindi ko na nagawang punasan ang aking mga luha nang bumukas ang pinto ng driver at bumaba ang isang lalaki na nakatingin sa maputik na lupa. Elisa. Mababa at nag-aalangan ang boses niya at pagkatapos ay naging gulat, halos mabasag. Diyos ko, Elisa. Nanigas ako. Ito ang boses na inaasahan kong marinig nitong mga nakaraang araw, ngunit hindi ko kailanman ginusto na makita niya ako sa ganitong kalagayan. Mabilis na naglakad si tatay. Dumaan sa mga paddle, walang pakialam kung mabasa man ang kanyang mga lumang sapatos. Nang makalapit siya, agad na napako ang kanyang paningin sa aking pilay na binti, sa sirang bag, at pagkatapos ay sa kanyang apo na umiiyak. May nagbago sa kanyang mukha. Hindi iyon galit o lungkot. Isa itong bagay na mas tahimik at matalim. Bakit ka nandito, anak? Nasaan ang bahay mo? Nasaan ang bahay na binili ko para sa iyo? Simple lang ang tanong, ngunit pakiramdam ko ay may nagbukas ng pinto na pilit kong isinasara mula sa loob. Lumunok ako. Pakiramdam ko ay walang laman ang dibdib ko. Lumabas ang boses kong mahina. Basag. Hindi nila ako pinapapasok, tay. Sina Dennis at Stella na ang nakatira doon ngayon. Sabi nila pabigat lang ako. Pinaalis nila ako. Kinurot ng hangin ang batok ko. Lumakas ang ambon, ngunit hindi ang lagay ng panahon ang nagpapanginig sa akin, kundi ang tingin ng aking ama. Wala siyang sinabi, hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura, nanatili lang siyang tahimik. Isang katahimikan na nagpapigil sa paghinga ng gabi. Medyo yumuko siya, tinitingnan ang sugat sa tuhod ko na may nakadikit pang manipis na band-aid. Natumba ako kaninang hapon nang harangan ni Stella ang pinto at itulak ang braso ko. Basa ang band-aid, kupas na ang kulay dahil sa ulan. Tumigil ang paningin ng aking ama roon,
ng sapat na oras para matuyo ang lalamunan ko. Pagkatapos, kumuha siya ng isang lumang cellphone mula sa kanyang bulsa. Mabagal at kalkulado ang kanyang mga galaw, tulad ng isang taong kakatapos lang gumawa ng isang malaking desisyon. Nagdial siya ng numero. Sandaling tumunog ang ringtone. "Rafi," sabi niya sa isang patag na boses. Hindi ito ang boses ng ama na nakilala ko. Ito ay malamig, walang panginginig, walang kahit anong bahid ng pagdududa. I-activate mo ang file ng bahay sa Miraverde ngayong gabi. Tiningnan niya ang mukha ko sandali at idinagdag. At buksan mo rin ang file ng proyekto ni Dennis. Napabuntong hininga ako. Anong file? Anong proyekto? Si Rafi. Ang parehong Rafi, na akala ko ay pinsan ko lang na madalas bumisita at nagdadala ng chichirya. Ang parehong Rafi na madalas punahin ng biyanan ko dahil itinuturing siyang batugan. Tinapos ng aking ama ang tawag nang walang anumang paliwanag. Hindi na niya ako tinanong kung ayos lang ako. Hindi siya nagtanong kung bakit nila ako pinalayas o kung ano ang ginawa sa akin ni Dennis dahil alam na niya ang sapat sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa akin ng gabing iyon. Ipinatong niya ang kanyang manipis na jacket sa aking mga balikat at kinuha ang aking sanggol mula sa aking mga bisig. Tila napakakalmado ng kanyang mga kamay. Kahit na matigas ang kanyang panga, "Umuwi na tayo, Elisa," sabi niya sa mababang boses. Bukas ng umaga, hindi na magiging sa kanila ang bahay na iyon. Naparalisa ako. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa aking dibdib, isang pinaghalong ginhawa, takot, at pagkalito. "Tay, anong ibig mong sabihin? Anong file iyon?" Tiningnan niya ako. Ang mga matang iyon na laging mainit ay naging isang bagay na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. "Masyado ka ng matagal na nagtiis," sabi niya. Malambot ngunit matatag ang kanyang boses. "Ngayon, hayaan mong ako ang magsalita sa wikang naiintindihan nila." Biglang tumigil ang ambon. O marahil ay hindi ko na ito nararamdaman dahil ang dibdib ko ay puno ng buhol-buhol na emosyon. Hindi ko alam kung ano ang sinimulan ng aking ama ng gabing iyon. Hindi ko alam kung bakit ang boses niya ay parang sa isang taong pumindot ng isang buton na magpapabago sa buhay ng maraming tao. Sa paraan ng pagtingin ng aking ama sa bahay na iyon ng bahay ko, ang bahay na inagaw sa akin, marahil ay ginalaw ni na Dennis at Stella ang isang bagay na hindi nila dapat ginalaw. At sa hindi malamang dahilan, nagsimula akong matakot sa mangyayari. Hindi para sa akin, kundi para sa kanila. Dahil ng gabing iyon, sa maikling tawag na iyon, sa tingin ko ay may sinimula ng aking ama na hindi na mapipigilan. Nakatulala ako sa sala ng maliit na bahay kung saan ako dinala ng aking ama. Ang amoy ng basang kahoy at ang tunog ng mga patak ng tubig mula sa alulod ay nagpatahimik lalo sa paligid kaysa sa karaniwan. Natutulog ang sanggol ko sa mga bisig ng aking ama habang sinusubukan kong pakalmahin ang aking paghinga, pilit na inuunawa kung ano talaga ang nangyayari, kung ano ang pinasimulan niya. Ngunit bago ako makapagtanong, bumalik ang isip ko sa panahong hindi pa nasisira ang lahat ng ito. Nang naniniwala pa ako na ang bahay na iyon ang simula ng buhay na bubuuin namin ni Dennis, naaalala ko pa ang araw na una naming nakita ang brochure ng bahay, isang maliit na bahay sa kanto ng subdivision. Hindi marangya, pero maaliwalas. "Gusto ko ito," sabi ko. Itinuturo ang maliit na likod bahay. Pwede akong magtrabaho mula sa bahay, magtayo ng maliit na studio. Ngumiti si Dennis. Pagkatapos, hinawakan ng mahigpit ang kamay ko. "Oo, perpekto ang bahay na ito para sa atin. Pero kukulangin tayo sa pera." Ang salitang natin ay nagparamdam sa akin ng seguridad. Nakalimutan ko na halos lahat ng plano ay pinopondohan ng sarili kong ipon, resulta ng mga taon ng overtime bilang interior designer at dagdag na tulong na palihim na ipinapadala ng aking ama, na hindi niya kailanman ipinagmalaki. Sa panahong iyon, sinabi sa akin ng aking ama sa telepono, "Elisa, kung kailangan mo ng konti pa, sabihin mo lang sa akin. Huwag mong pilitin ang sarili mo." Akala ko talaga ay konti pa lang iyon. Hindi ko kailanman nalaman kung magkano talaga ang ibinayad niya. Ang alam ko lang, pumirma ako bilang buyer kasama si Dennis. Magkasama ang mga pangalan namin sa dokumento, ngunit sa araw ng pagpirma sa notaryo, may napansin akong kakaiba. Dumating si Rafi na nakasuot lang ng simpleng t-shirt at maong. Relax ang kanyang ekspresyon, parang bagong gising lang. Agad na bumulong ang biyenan ko kay Dennis. "Pinsan ba ni Elisa yan? Bakit ganyan ang suot? Parang tambay."
Nakakahiya. Nakita kong bahagyang ngumiti si Rafi, ngunit hindi iyon ngiti ng galit o pagkainsulto, kundi ngiti ng isang taong may alam na hindi alam ng iba. Pumirma siya sa ilang papel bilang testigo. Hindi ko siya masyadong pinansin. Akala ko noon ay tumutulong lang siya, ngunit ang tingin na ibinigay ni Rafi sa aking ama nang iabot niya ang mga dokumento, isang maikli at napakakonektadong tingin, ngayon ay tila isang piraso ng puzzle na hindi ko kailanman naintindihan. Natapos ang bahay makalipas ang 3 buwan. Proud na proud si Dennis na tawagin itong bunga ng kanyang hirap. Mas malala pa ang biyenan ko. Mabuti na lang at pinakasalan ka ng anak ko. Sabi niya sa akin isang araw habang nag-uuwi ako ng pinamili. Kung hindi, paano ka magkakaroon ng ganito kalaking bahay? Ngumiti lang ako. Ayaw kong gumawa ng gulo. Ayaw kong mapahiya ang asawa ko. Kadalasan, pakiramdam ko ay mas mabuti ang katahimikan kaysa patagalin ang isang sugat. Sa sandaling iyon, hindi ko alam na ang mother title ng bahay ay hindi kailanman naibigay sa amin ng tuluyan. Hindi ko alam na ang legal na kontrol ay nanatili sa kamay ng real estate company ng aking ama. Hindi ko alam na ang lahat ng ipinagmamalaki ng aking biyenan ay nagmula, sa totoo lang, sa mga kamay ng taong minamaliit nila. Ngayong gabi, sa maliit na bahay, umupo ang aking ama sa harap ko, nakatingin sa kanyang cellphone. Kalmado ang kanyang mukha. Bagaman ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang bagyo. Huminga ako ng malalim. Tay, sino ba talaga ang bumili ng bahay na iyon? Kayo o ako? Tumingala ang aking ama at tiningnan ako ng matagal. Ikaw, sagot niya sa mababang boses. Pero hindi lahat galing sa pera mo. Ako ang sumagot sa natitira. Nakapangalan sa inyo ni Dennis ang titulo ng pag-aari. Pero ang huling kontrol ay laging nasa aking mga kamay. Isang security measure kung sakaling may mangyaring ganito. Isang bagay na katulad nito, bulong ko. Hindi siya tumango, ngunit sinabi ng kanyang tingin ang lahat. Lumunok ako. Sa buong panahong ito, akala ko tumulong lang ng kaunti ang ama ko. Akala ko si Rafi ay isang relax lang na pinsan na mahilig makikain. Ngunit lumalabas na inalagaan nila ang bawat bahagi ng buhay ko nang hindi ko namamalayan. Hindi para makialam, kundi para siguraduhin na hindi ako babagsak ng walang makakapitan. Hinimas ng aking ama ang ulo ng natutulog niyang apo. Hindi kailanman naging sa kanila ang bahay na iyon, Elisa. Masuwerte lang sila na palagi kang nagpaparaya. Pumikit ako. Isang mapait na lasa ang naipon sa aking dibdib. Magparaya. Oo, iyon ang nakasanayan ko. At sa puntong ito, isa pang alaala ang lumitaw. Ang unang beses na pumunta si Stella sa bahay, nag-aalok na tulungan kaming ayusin ang pananalapi ng asawa ko. Pwede kong tulungang ayusin ang mga papeles sa opisina, Elisa, malambing na sabi ni Stella, na may nakakabighaning ngiti. Para hindi na masyadong ma-stress si Dennis mag-isa, malugod ko siyang tinanggap. Ipinagtimpla ko pa siya ng kape. Hindi ko alam na mula sa araw na iyon, nagsimula na ang mga maliliit na hakbang para sirain ang buhay ko. Tay, tanong ko, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin ito? Bakit hindi pa sa simula? Tiningnan ako ng malalim ng aking ama at isang munting ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Isang ngiti na may taglay na bagay na hindi ko pa nakikita sa kanya. Dahil nirespeto kita, dahil akala ko kaya mong bumangon ng mag-isa, malakas ka. Pero kapag may naglakas loob na palayasin ang anak ko sa sarili niyang bahay, ibig sabihin ay lumampas na sila sa limitasyon na ako lang ang pwedeng sumagot. Natahimik ako. Pakiramdam ko ay isang malaking pinto ang bumukas sa buhay ko. Isang pinto na mahigpit na nakasara. Nagtatago ng isang bagay na ayaw kong makita. Na hindi ako kailanman nag-iisa. At ang mga taong minamaliit ako ay sa totoo lang, tumutuntong sa lupang pag-aari ng pamilya Makalintal. Muling tiningnan ng aking ama ang kanyang cellphone. Kumikilos na si Rafi. Isang dokumento na lang ang kulang. Kumunot ang noo ko. Anong dokumento? Dahan-dahang tumayo ang aking ama, lumapit sa akin, at ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat. Ang dokumento na magsisiguro na bukas ng umaga, wala na ang mga pangalan nila sa bahay na iyon. At sa unang pagkakataon ng gabing iyon, may naramdaman akong kakaibang lumalaki sa loob ko. Hindi ito pag-asa. Hindi tapang, kundi isang maliit na tulak na nagpaayos ng kaunti sa aking likod na laging nakakuba. Isang tulak na nagsasabi sa akin na marahil, sa unang pagkakataon, makikita ko kung paano magsisimulang gumuho sa ilalim ng aking mga paa ang mga taong laging nasa itaas ko.
Lagi kong maaalala ang araw na iyon. Ang araw na unang pumasok si Stella sa buhay ko, hindi bilang sekretarya ng asawa ko, kundi bilang isang anino na unti-unting umangkin sa lugar ko. Nagsimula ang lahat sa isang bagay na tila maliit, magalang, parang isang tulong. Umuwi si Dennis ng mas gabi kaysa sa karaniwan, tense ang mukha, inihagis ang kanyang jacket sa sofa, at umupo na agad na minamasahe ang kanyang mga sintido. Pagod na pagod ako, Elisa. Pumalpak ang side project ko. Marami akong nawalang pera. Isinara ko ang laptop ko at lumapit. May ipon pa ako. Pwede nating gawan ng paraan ng paunti-unti. Agad akong pinutol ni Dennis. Hindi galit ang tono niya, pero halatang ayaw niyang marinig ang mga suhestiyon ko. Hindi na kailangan. Tinutulungan ako ni Stella na linisin ang mga financial reports sa opisina. Magaling siya sa cash flow. Stella, ang pangalang iyon ng mga panahong iyon ay tila isang walang kwentang mumo. Ngumiti ako ng magalang, sinusubukang suportahan siya dahil wala akong dahilan para maghinala. Ilang araw pagkatapos, dumating si Stella sa bahay. Maayos ang pagkakapusod ng kanyang buhok, malambot ngunit tumatagos ang amoy ng kanyang pabango. May dala siyang folder ng mga dokumento mula sa opisina at isang papel na naglalaman ng buwanang budget ng bahay. Nginitian niya ako ng isang paggalang na masyadong pinag-aralan. Elisa, gusto ko lang tulungan si Dennis para mabawasan ang pasanin niya, para makapag-focus ka rin sa mga designs mo. Mga designs ko. Ang salita ay lumabas na parang isang papuri, ngunit may banayad na pahiwatig, parang ang trabaho ko ay isa lamang maliit na libangan. Binaliwala ko ito gaya ng dati. Ipinagtimpla ko siya ng kape. Kinuha niya ito gamit ang parehong kamay. Manipis ang kanyang mga buko. Maayos ang kanyang mga kuko. Isang brutal na kaibahan sa aking mga kamay na may mantsa ng tinta ng architectural marker at madalas na may sirang mga kuko dahil sa pagbubuhat sa sanggol habang nagtatrabaho. Mula sa pagkikita na iyon, mas madalas nang pumunta si Stella. Noong una, para pag-usapan ang mga ulat sa opisina, pagkatapos ay para suriin ang mga bill sa kuryente hanggang sa pag-uuri ng mga gastusin sa bahay. Hindi ko alam kung kailan siya nagsimulang makipag-usap sa biyenan ko nang mas madalas kaysa sa akin. Tita Remedios, ako na po ang o-order ng mga gamot nyo. Tita Remedios, ako na po ang bahala sa pag-aayos ng meeting ng mga amiga nyo sa susunod na buwan. Agad na nahulog ang loob ng biyenan ko sa kanya. Laging lumalawak ang ngiti ni Remedios kapag dumadating si Stella. Elisa, dapat matuto ka kay Stella. Bata, maayos, magaling, hindi tulad mo na ngayon ay naglalakad na parang takot humakbang. Nakayuko lang ako, nakahawak sa laylayan ng palda ko. Masakit ang mga salitang iyon, pero pinatawad ko sila gaya ng dati. Hanggang sa isang hapon, pag-uwi ko mula sa pag-aasikaso ng isang design project, naaksidente ako ng bahagya. Nahulog ako mula sa isang hagdan. Tumama ang kaliwang binti ko sa konkretong gilid. Ang sakit ay parang kidlat na tumagos sa buto ko. Sabi ng doktor, may maliit akong bitak. Kailangan ko ng oras para gumaling. Pero sa bahay, ang komento ni Dennis ay hindi tungkol sa kalagayan ko. Dapat tumigil ka muna sa pagtatrabaho. Nakikita mo ba ang nangyayari? Ngayon pabigat ka na. Napapabayaan na ang bahay. At ako pa ang nagbabayad ng bahagi ng mortgage. At ako pa ang sumasagot sa halos lahat ng pangangailangan sa buhay namin. Pero muli, tumahimik ako. Ang mga sumunod na araw ay parang ulap. Dahil sa pag-ika ko, mas naging mabagal ang kilos ko. At sa bawat hakbang pakiramdam ko ay napapalitan ako, nakakalimutan, isinasantabi. Stella pasaba mas tiempo dentro de mi casa que yo misma. Isang gabi, bumaba ako sa kusina at nakita ko silang tatlo, si Dennis, ang biyenan ko, at si Stella, na nagtatawanan habang pinag-uusapan ng isang family financial management plan. Sa ibabaw ng lamesa ay may mga photocopy ng aking valid ID. Tinitigan ko ang mga ito sa loob ng ilang segundo, nakakaramdam ng kilabot sa aking likod. Ah, iyan Elisa, malambing na sabi ni Stella. Hiniram ko lang sandali para sa ilang data ng insurance sa opisina. Nakalimutan kong ibalik sa'yo. Tumango na lang ako. Hindi ko kailanman naisip na ang photocopy na iyon ng ID ko ang magiging unang kasangkapan para manakaw ang buhay ko. Ilang linggo pagkatapos nito, unti-unti ngunit tiyak na nagsimulang magbago si Dennis. Wala nang mga malambing na tawagan o maiinit na tingin, puro na lang mga malamig na komento tungkol sa kung paano mas organisado si Stella, mas maaasahan,
kung paano niya mas naiintindihan ang paraan ng pagtulong sa kanya sa pagbuo ng kinabukasan. Nagsimula akong makaramdam na parang isang bisita sa sarili kong bahay. Pagkatapos ay dumating ang araw ng walang babala, parang isang pinto na dahan-dahang sumasara, ngunit malakas na umaalingaw-ngaw sa puso. Umuwi si Dennis na may dalang dalawang maleta. Aayusin ko muna ang bahay pansamantala. Doon ka muna malapit sa bahay ng mga magulang mo. Sige na, Elisa. Tiningnan ko siya nang hindi makapaniwala. Bakit ako ang aalis? Bahay natin ito, Dennis. Eksakto, kasi pabigat ka. Ika-ika ka pa. Matutulungan ni Stella ang nanay ko rito. Magpahinga ka muna. Ang salitang magpahinga ay naramdaman ko bilang pinakasutil at pinakamalupit na pagpapalayas. Dahan-dahan akong tumango. Ayaw kong gumawa ng gulo sa harap ng anak ko, ngunit nang pumasok ako sa kwarto para kumuha ng ilang damit, nanigas ako. Walang laman ang cabinet. Ang mga dokumento ng bahay at ang mga resibo ng transfer na maayos kong itinabi ay nawala. Nagika-ika ako papunta sa sala, ngunit nakatayo si Stella sa pinto. Pakiusap, huwag ka munang pumasok, Elisa. Malambing niyang sabi. Para ito sa ikabubuti ng lahat. Ikabubuti. Ang salitang iyon ay parang lason na binalot sa magandang ribbon. Lumapit si Dennis at hinawakan ang braso ko. Halika na! Lumabas ka na! Nililinis na ni Stella ang lahat. Dahan-dahan niya akong itinulak, ngunit dahil sa sumasakit kong binti, nawalan ako ng balanse. Muntik na akong matumba kung hindi ko lang niyakap nang mas mahigpit ang anak ko. Kinapos ako ng hininga. Pakiramdam ko ay may nakadagan sa dibdib ko. Sumara ang pinto, at pagkatapos ay narinig ko ang tunog ng kandado mula sa loob. Naiwan ako sa labas ng sarili kong bahay na may isang maleta na naglalaman lamang ng ilang damit ng sanggol at isang manipis na kumot. Sa loob, narinig ko ang tawa ni Stella at ang boses ng aking biyenan na may sinasabi tungkol sa wakas, maayos na ang bahay na ito. Nag-ika-ika akong lumabas sa gate ng subdivision at nang muntik na akong himatayin sa guardhouse, patakbong lumapit sa akin si Manong Garcia. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Nakita ko kayo mula sa malayo. Natumba kayo. Ang tono niya ay nag-aalala, hindi tulad ng ibang mga gwardya na madalas ay walang pakialam. Nahihilo po ako. Kailangan ko lang umupo sandali. Nag-aalangan si Manong Garcia. Pagkatapos ay lumapit siya sa akin, ibinaba ang boses hanggang sa maging isang bulong. Ma'am, sa totoo lang hindi po ako dapat nagsasalita, pero hindi po basta-basta si Sir Antonio. Baka hindi niyo po alam, pero maraming bagay sa subdivision na ito ay nasa ilalim ng pamamahala niya. Tumingala ako, nagulat. Ang aking ama, ang ama na akala ko ay isang simpleng retirado lang. Kung kailangan niyo ng tulong, tiningnan ako ni Manong Garcia na may makahulugang ekspresyon. Maniwala kayo sa akin, ma'am. Hindi siya isang tao na pwedeng maliitin. Nang gabing iyon, naglakad ako pauwi na may paninikip ng dibdib at magulong isipan. Umaalingaw-ngaw pa rin sa isip ko ang mga boses ng mga taong nagpalayas sa akin. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ang sinabi ni Manong Garcia ay tumusok sa akin tulad ng isang maliit na tinik na kumukurot sa aking konsensya. Ang aking ama ay hindi basta-basta, at saka ko lang tunay na naintindihan kung ano ang ibig sabihin yon ng gabing iyon nang muli kong makita ang aking ama sa gilid ng kalsada. Ang gabi ng tawagan niya si Rafi, at simula ng isang bagay na sa unang pagkakataon ay nagparamdam sa akin na ang buhay na dahan-dahang inagaw sa akin ay malapit nang bumalik sa aking mga kamay. Ang bahay na iyon ay naging pinakamainit na lugar para sa akin. Isang lugar kung saan inilagay ko ang aking mga pangarap, idinikit ang aking mga inspiration board sa pader at inayos ang kwarto ng sanggol habang palihim na ngumingiti. Ngunit unti-unti, ang bahay ay naging isang kakaibang bagay. Parang isang katawan na inangkin ng ibang espiritu, at iyon pala ang gusto nila. Nang hapong iyon, kakatapos ko lang ng physical therapy para sa aking binti. Isang maliit na hakbang malapit sa reception ang nagpawala ng balanse ko sandali, pero nagawa kong kontrolin. Umuwi ako sa bahay na umaasa na mapipigilan ko ang lahat ng iyon bago maging huli ang lahat o kahit man lang makausap ng masinsinan si Dennis. Pero pagdating ko, kakaiba na ang hitsura ng hardin ko. Pinalitan nila ang doormat sa pasukan. Wala na ang mga paso na isa-isa kong pinili, at komportableng nakaparada ang sasakyan ni Stella sa garahe. Tumayo ako sandali, pilit na kinukumbinsi ang sarili ko na pansamantala lang ito, tulong lang, para lang ayusin ang bahay. Pero alam na ng puso ko ang sagot bago pa man ito aminin ng utak ko.
Dahan-dahan kong binuksan ang gate. Nakabukas ng bahagya ang front door. Narinig ko ang mga tawa nila. Nanikip ang dibdib ko. Pumasok ako. Ika-ika. Ngunit pinanatili kong tuwid ang aking sarili. Nandito na ako. Mahina akong sabi. Na parang isang hindi imbitadong bisita. Tumigil ang mga boses. Lahat sila ay lumingon. Nakaupo si Dennis sa sofa, suot ang isa sa mga pambahay kong t-shirt. Isa na sabi niya dati ay masyadong baduy nang bilhin ko ito para sa kanya. Nakatayo si Stella sa tabi ng dining table. May hawak na grocery list na parang siya ang ginang ng bahay. Nakaupo ang biyenan kong si Remedios na may hitsura ng pagkakontento, na parang nakikita niyang ang bahay ay sa wakas pumasa sa panlasa niya. Elisa, naiinis ang boses ni Dennis. Bakit ka bumalik? Sabi ko sa'yo magpahinga ka sa bahay ng mga magulang mo. Nakakatira ako sa bahay na ito, Dennis. Sagot ko ng mahina. Gusto ko lang magpahinga. Bahagyang ngumiti si Stella. Elisa, pansamantala, hayaan mong ako muna ang mag-asikaso sa bahay. Sige na, mag-focus ka sa paggaling mo. Bahay ko ito. Mas malakas ang sagot ko kaysa sa inaasahan ko. Kumikirot ang kaliwang binti ko, ngunit nanatili akong matatag. Tumayo si Dennis mula sa sofa. Elisa, pinapakumplika mo ang lahat. Sinusubukan lang tumulong ni Stella. Hindi ka na mapagsabihan. Dinuro ako ng biyanan ko. Ang tono niya ay matalim na parang kutsilyo. Pilay ka na. Halos hindi ka na makapaglakad. Kailangan ng bahay na ito ng taong mabilis kumilos. Kung gusto mong manatili, kahit paano huwag kang maging pabigat. Ang salitang pilay ay sumaksak sa akin ng malakas. Naiwan akong walang hangin na parang sinuntok mula sa loob. Nang hina ang mga binti ko sandali. Yumuko ako, hindi dahil talunan ako, kundi dahil naramdaman kong may nasira sa loob ko. Hindi lang ang dangal ko, kundi ang buong pundasyon ng kasal ko. Gusto ko lang kunin ang mga gamit ko, mahina kong sabi. Naglakad ako papunta sa kwarto, pero ang pinto na dapat ay pahingahan ko ay nakasara. Naunahan ako ni Stella at tumayo sa harap nito. Nakahawak ang kamay sa doorknob, may kaparehong magalang na ngiti sa kanyang mukha. Pasensya na, Elisa. Magulo pa sa loob. Hayaan mo munang ayusin ko. Oo, magulo. Kwarto namin iyon. Ang kwarto kung saan ako nanganak ilang buwan pa lang ang nakalipas. Ang kwarto kung saan inayos ko ang mga damit ng sanggol na may pusong puno ng pag-asa. Sinubukan kong hawakan ang doorknob, pero pinigilan ako ng kamay ni Dennis. Makinig ka, Elisa. Napag-usapan na natin ito. Pansamantala, dun ka muna malapit sa bahay ng tatay mo hanggang sa gumaling ka, hanggang sa maging stable ang lahat. Pansamantala o habang buhay. Basag ang boses ko. Hindi sumagot si Dennis. At iyon na ang sagot niya. Umatras ako ng ilang hakbang. Nahihirapan akong huminga. Nagsimulang maging hindi mapakali ang sanggol ko sa aking mga bisig. Marahil ay nararamdaman ang mabilis na tibok ng puso ko. Sa huli, yumuko ako at kinuha ang 2 bag na inihanda na nila para sa akin na may mga pinakakailangan lamang, wala man lang kahit bahagi ng aking mga damit pang trabaho. Nang lumabas ako, hindi matatag ang aking mga hakbang. Bumigay ang mga binti ko bago ang aking puso. Nanginig ang aking mga tuhod at muntik na akong matumba. Hinawakan ni Stella ang balikat ni Dennis na parang nagpapakita ng pagmamay-ari na inilihim niya hanggang ngayon. Isinara ni Dennis ang pinto mula sa loob. Narinig ko ang tunog ng susi na inikot ng 2 beses. Parang tinatapos na nila ang isang kabanata ng buhay na hindi na nila kailangan. Niyakap ko ng mas mahigpit ang aking sanggol. Lumabas ako ng bahay na iyon ng ika-ika. Sumara ang gate sa likuran ko, tulad ng isang pinto na nagpapalaya sa akin mula sa kwento nito. Naramdaman kong umiikot ang mundo. Pabigat ng pabigat ang mga hakbang ko, hanggang sa kailangan kong huminto sa guardhouse dahil nagsisimula ng lumabo ang paningin ko. May ilang kapitbahay na dumaan, ngunit sumulyap lang sila nang hindi nagtatanong. Si Manong Garcia lang, ang gwardiya ng subdivision, ang lumapit. Ma'am Elisa, umupo po muna kayo. Nag-aalala niyang sabi. Pinunasan ko ang mukha kong basa na. Hindi ko alam kung dahil sa ulan o dahil sa luha. Kailangan ko lang umuwi. Nag-aalangan si Manong Garcia. Pagkatapos ay lumapit siya. Ma'am, hindi po ako nakakaintindi sa mga problema ng pamilya. Pero may isang bagay lang po. Tinitigan niya ako na may ekspresyong puno ng kahulugan. Hindi po basta-basta si Sir Antonio. Maraming bagay sa subdivision na ito ay nasa ilalim ng pamamahala niya. Maraming tao ang hindi nakakaalam niyan. Nanigas ako. Ang aking ama, ang ama na minaliit nila,
na inaakala nilang walang malinaw na trabaho? Kung kailangan nyo ng tulong, pagpapatuloy niya. Maniwala kayo sa akin, siya ang taong kayang baligtarin ng lahat kung gugustuhin niya. Umaalingaw-ngaw sa mga taing ako, ang mga salitang iyon na parang isang lihim na napakalaki para sa aking pagod na katawan. Dahan-dahan akong tumayo, hawak ang aking sanggol, at naglakad papunta sa main road. Ika-ika ang mga hakbang ko, ngunit may nagsisimulang mag-alab sa loob ko. Isang bagay na malalim, maliit, ngunit mainit, at nang makarating ako sa bangketa, itinigil ng aking ama ang kanyang sasakyan sa mismong harapan ko. Nang makita ng kanyang mga mata ang kalagayan ko, ang kanyang tingin ay naging isang bagay na nagbigay sa akin ng kilabot. Hindi siya nagalit, hindi siya nagtanong ng marami. Kinuha lang niya ang kanyang cellphone at sinimulan ang isang bagay na hindi na mapipigilan ng sinuman. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay kina Dennis at Stella, ngunit sa paraan ng pagsara ng aking ama sa pinto ng sasakyan ng gabing iyon, nalaman ko ang isang bagay. Lumampas na sila sa huling linya, at kinabukasan, ang linyang iyon ay magiging isang bangin. Nang gabing iyon, ang maliit na bahay kung saan ako dinala ng aking ama ay tila napakakaiba. Dito pa naman ako madalas umidlip noong nasa elementarya ako. Pareho pa rin ang mga pader, kupas na ang pintura, ngunit may ibang aura na parang hindi lang ito basta bahay, kundi sentro ng isang mas malaking bagay, isang bagay na hindi ko kailanman napagtanto. Inihanda ng aking ama ang isang pansamantalang duyan para sa aking sanggol na may mabagal ngunit tumpak na mga galaw. Walang bakas ng pagkabalisa sa kanyang mukha, ni hindi rin isang sumasabog na galit. Sa katunayan, ang pagiging kalmado na iyon ang lalong nagpakaba sa akin. Tay, mahinang tawag ko pagkalipas ng ilang minuto, na tanging ang tunog lang ng patak ng ulan mula sa alulod ang naririnig. Kailangan ko pong sabihin sa inyo ang lahat. Umupo ang aking ama, sa isang lumang upuang yantok, at bahagyang tumango. Nandito ako. Ikwento mo sa akin mula sa simula, at sinimulan kong ikwento sa kanya ang lahat. Ang mortgage ng bahay, ang pera na ipinapadala ko sa pamamagitan ni Dennis para mapanatili ang dignidad ng aking asawa sa harap ng kanyang pamilya, kung paano ko palihim na tinulungang bayaran ang mga utang ng aking biyenan para walang mapahiya. Ang trabaho ko na patuloy kong ginagawa kahit noong buntis ako, habang si Dennis ay abala sa pagbuo ng kanyang imahe bilang isang matagumpay na haligi ng tahanan. At sa huli, ang araw na pinalayas nila ako. Nagsalita ako habang pinipigilan ang paninikip ng aking dibdib, hanggang sa napahagulgol ako nang maalala ko ang basang band-aid sa aking tuhod, ang sirang bag, ang aking umiiyak na sanggol, at ang pinto ng aking bahay na sumara sa aking mukha. Hindi ako pinutol ng aking ama, hindi siya nagtanong, hindi nagkomento. Nakinig lang siya na may tingin na unti-unting nagbabago, mula sa pagiging malambot patungo sa pagiging matigas, at pagkatapos ay malamig, tulad ng isang bato sa gitna ng bagyo. Nang matapos ako, pumikit ang aking ama sandali at huminga ng malalim. Elisa, mahinang sabi niya. Ang mga taong minahal mo ay nagbago na, at akala nila wala ka ng kakampi. Yumuko ako, nilulunok ang mapait na lasa sa aking dila. Wala na po talaga akong sinuman. Idinilat ng aking ama ang kanyang mga mata at tiningnan ako ng may tindi na nagpanginig sa akin. Nandito ako, sabi niya. At mayroon kang higit pa sa inaakala mo. Kumuha siya ng isang manipis na laptop mula sa isang drawer. Ang laptop ay tila hindi bagay sa ambience ng maliit na bahay na iyon, tulad ng aking ama simple sa labas, ngunit nagtatago ng isang bagay na hindi mahuhulaan. Binuksan niya ang ilang folder. Mga folder na may mga codename, Makalintal, Master, Rights, Use, 8, Investments. Binuksan niya ang mga file ng isa-isa. Lumabas sa screen ang ownership structure ng bahay ko. Mother title, karapatan sa paggamit, conditional assignment contract. Nanganga ako. Tay, ano ito? Inikot ng aking ama ang screen paharap sa akin. Matatag ang boses niya. Nakapangalan sa inyo ni Dennis ang bahay, pero ang legal na kontrol ay nasa kamay ng kumpanya ko. Inihanda iyon mula pa sa simula. Ayaw kong makialam sa buhay niyo, pero hindi ako ganoon katanga para iwang walang proteksyon ng anak ko. Pakiramdam ko umiikot ang ulo ko. Ang lahat ng akala kong alam ko ay panlabas lang pala. Tay, ano po ba ang ginagawa ninyo sa buong panahong ito? Bahagyang ngumiti ang aking ama. Hindi ito isang mayabang na ngiti, kundi ngiti ng isang taong sa wakas ay nagdesisyong tanggalin ng kaunti ang tabing. Ang real estate developer.
Ako ang nagpatayo noon. Hindi ko kailanman ginustong magyabang. Pwedeng isipin ng mga tao na isa lang akong simpleng retirado. Mas mainam na ganoon. Natahimik ako. Pakiramdam ko ay magaan at nanginginig ang katawan ko ng sabay. Pagkatapos, binuksan ng aking ama ang isa pang folder na pinangalanang Project Dennis. Sa loob ay may mga financial reports ng kumpanya kung saan nagtatrabaho si Dennis. May mga talaan ng mga kahina-hinalang bank transfers. May mga pruweba na ang pondo ng kumpanya ay ginagamit para sa personal na gastusin. Paano mo nakuha ito? Halos hindi lumabas ang boses ko. Direkta mula sa board of directors, sagot ng aking ama. Dahil ako ang pangunahing investor ng kumpanyang iyon. Tinaupan ko ang aking bibig, pinipigilan ang aking hininga. Ang mundong akala ko ay maliit, ay sa totoo lang ay napakalaki. At ang aking ama ang nasa sentro ng lahat ng ito. Kaya sa buong panahong ito, alam mo ang tungkol kay Dennis? Bulong ko. Nalaman ko ang sapat para malaman kung kailan tatahimik at kung kailan kikilos. Dahan-dahan niyang isinara ang laptop. At masyado na akong matagal na tumahimik. Tila naiintindihan ang usapan, gumalaw ang aking sanggol sa duyan at muling nakatulog. Tiningnan siya ng aking ama sandali bago muling ibinaling ang atensyon sa akin. May isang bagay kang kailangang malaman, kalmado niyang sabi. Ngunit pinatayo ng kanyang tono ang aking mga balahibo. Sa kontrata ng karapatan sa paggamit, nakasulat na ang bahay ay mananatiling pag-aari ng pamilya Makalintal hanggat ang iyong kasal ay tumatakbo sa mabuting pananalig. At ano ang ibig sabihin niyon? Ibig sabihin, nang palayasin ka ni Dennis, tiningnan ako ng aking ama nang hindi kumukurap, ang karapatan nila sa bahay na iyon ay automatikong nabisa para sa buong pamilya niya. Tinopan ko ang aking bibig, pinipigilan ang paghikbi, at hindi lang ang bahay, pagpapatuloy niya. Ang posisyon ni Dennis sa kumpanya ay nakabase rin sa rekomendasyon ko. Nakalimutan niya kung sino ang nagmukhang magaling sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ko. Tay, at ngayon, anong gagawin mo? Dahan-dahang tumayo ang aking ama. Kalmado siya, ngunit ang kanyang malamig na aura ay pumuno sa buong kwarto. Wala akong gustong saktan, mahina niyang sabi. Pero gusto kong maramdaman nila kung ano ang pakiramdam ng mabuhay, nang wala ang mga maskarang suot nila. Kukunin ko ulit ang bahay na iyon sa legal na paraan. Papalayain kita sa lahat ng pasaning nakatali sa leeg mo. At ipapakita ko sa kanila ang lahat, isa-isa, mula sa pinakamababang lugar. Ang posisyon kung saan pinilit ka nilang ibagsak. Nagulat ako. Paano? Hindi sumagot ang aking ama. Tiningnan lang niya ang kanyang cellphone at mahinang sinabi, Rafi, bukas ng umaga sisimulan natin ang unang bahagi. Ihanda ang huling pagtatanghal para kina Dennis at Stella. Pagtatanghal, unang bahagi. Tiningnan ko ang aking ama, ngunit hindi na mabasa ang kanyang ekspresyon. Walang galit, walang sigaw, tanging ang kalmado ng isang taong may kontrol. At kakatapos lang ilipat ang pinakamahalagang piyesa sa buhay ng isang tao. Halos hindi ko maproseso ang lahat nang patayin ng aking ama ang ilaw sa sala at malambing na sinabi, Matulog ka na, Elisa. Magiging mahaba ang araw bukas. Tiningnan ko ang madilim na kisame. Mabagal ang tibok ng puso ko. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi na ako ang taong nagtitiis ng lahat ng mag-isa. At sa unang pagkakataon, natakot ako. Hindi takot dahil pinalayas ako. Hindi takot na mawalan ng bahay. Natakot ako dahil nagsimula kong mapagtanto na ang aking ama ay naghahanda upang sirain ang mundo na itinayo ng aking asawa ng paunti-unti at wala sa kanila ang handang harapin kung sino talaga si Antonio Makalintal. Nang umagang iyon, kakaiba ang hangin sa Miraverde Village. Maaliwalas ang kalangitan, ngunit malamig ang hangin. Isang lamig na nagpapanginig sa mga dahon ng mga puno na tila may ibinubulong na nakakabahala. Tila isang tahimik na araw para sa ilan, at isang araw na guguho para sa iba. Nasa maliit na bahay pa rin ako kasama ang aking ama at ang aking sanggol. Kakatapos lang namin ng isang simpleng almusal nang mag-vibrate ng isang beses ang cellphone ng aking ama. Isang beses lang. Umilaw ng saglit ang screen, nagpapakita ng mensahe mula kay Rafi. Nagsimula na ang proseso, in 5 minutes. Walang sinabi ang aking ama. Tumango lang ng bahagya at tiningnan ako sandali. Ang tingin niya ay hindi isang babala, kundi nagbibigay sa akin ng oras na parang sinasabing, maghanda ka, anuman ang mangyari pagkatapos nito. Kailangan mong maging matatag. Samantala, sa bahay sa Miraverde kung saan ako pinalayas,
Nagising sina Dennis at Stella sa isang napakaibang ambiance. Bumaba ng hagdan si Stella na nakasuot ng bagong pajama, nakalugay at maayos ang buhok. Ang kanyang mukha ay maliwanag, tulad ng isang taong pakiramdam niya ay kakampi niya ang mundo. Nakaupo si Dennis sa dining table habang nagbabasa ng isang report sa opisina na naprint niya. Isang report na hindi naman talaga niya inihanda dahil umasa siya ng buo kay Stella kagabi. Mamaya mag-order tayo ng brunch? Okay ba? Tanong ni Stella habang inaayos ang kwelyo ng kanyang damit. Siyempre, kaswal na sagot ni Dennis. Ikaw ang pinaka nakakaintindi sa akin. Sa isang sulok, si Remedios, ang aking biyenan, ay nag-aayos ng plorera ng mga bulaklak. Mukhang tuwang-tuwa siya na makita ang bahay na parang talagang pag-aari ng kanyang anak. Wala ni isa sa kanila ang may alam na hindi iyon isang ordinaryong umaga. Wala silang alam na ubos na ang oras ng kanilang kayabangan. 2 beses tumunog ang doorbell ng bahay. Isang mahaba at matatag na tunog. Hindi ito ang doorbell ng karaniwang bisita. Kumunot ang noo ni Dennis. Sino ba yan ng ganitong oras? Lumapit si Stella sa pinto na nakangiti pa rin, na parang ang kumakatok ay ang delivery rider ng pagkaing in order niya. Gayunpaman, nang buksan niya ang pinto, 3 empleyado mula sa administration ng subdivision ang naroon na may seryosong mukha, may dalang makakapal na folder at clipboard. Magandang umaga. Mula po kami sa administration ng Miraverde Village, sabi ng isa sa kanila. Formal ang boses niya. Gusto po naming mag-abot ng opisyal na abiso tungkol sa property na ito. Napatawa si Dennis. Itinataas ang isang kamay para pakalmahin sila. Ah, oo. Sige, tuloy kayo. Kung tungkol sa maintenance ng hardin o sa mga dues ng HOA, kausapin niyo ang asawa ko. Lumingon siya kay Stella. Si Stella. Siya na ang nag-aasikaso sa administration ng bahay. Hindi tumawa o ngumiti ang mga empleyado. Binuksan nila ang isang folder. Sa buong paggalang po, ayon sa sugnay ng karapatan sa paggamit at master agreement ng subdivision, idinedeklara na ang unit na ito ay lumabag sa mga kondisyon ng co-ownership. Ang paglabag ay binubuo ng pagpapalayas sa isa sa mga lehitimong may-ari ng walang tamang legal na proseso. Nanigas si Stella. Kumunot ang noo ni Dennis. Tumigil sa pag-aayos ng mga bulaklak si Remedios. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Dennis. Nagsisimulang tumaas ang tono ng kanyang boses. Kumuha ng isang opisyal na sulat ang empleyado at iniabot ito. Isa po itong abiso ng eviction. Binibigyan ng mga nakatira ng 7 araw para lisanin ang bahay na ito. Pagkatapos niyan, ang entity na kumokontrol sa subdivision ay may karapatang kunin ang buong pag-aari. Ano? Controlling entity? Sinubukan ni Stella na tumawa. Bahay ito ni Dennis. Nakapangalan ito sa kanya. Hindi niyo kami pwedeng palayasin sa sarili naming bahay. Tiningnan ng empleyado ang isa pang dokumento. Pasensya na po, ma'am. Ang controlling entity po ang may-ari ng mother title ng subdivision na ito. Paano? Tanong ni Remedios na namumula ang muka. Sino? Ang lalakas ng loob niyo. Ang bahay na ito ay nakapangalan sa anak ko. Tumingala ang empleyado. Marahil, pwede niyo pong basahin dito sa ibaba, itinuro niya ang isang pirma sa dulo ng dokumento. Ang pangalan na nakaimprenta roon ay nagparamdam kay Dennis na tila pinipiga ang kanyang dibdib mula sa loob. Nilagdaan, Antonio Macalintal, CEO ng Macalintal Real Estate Group. Naging tahimik ang kwarto. Isang ganap na katahimikan. Namutla si Stella na medyo nakabuka ang labi. Walang lumalabas na tunog. Napahawak si Remedios sa lamesa na parang matutumba, at si Dennis, namumuti ang mukha na parang papel, ay hindi kumukurap na parang naubos na lahat ng dugo niya papunta sa kanyang mga paa. Siya, ang tatay ni Elisa. Bulong niya na halos hindi marinig. Siya ang may-ari ng subdivision. Nagpatuloy ang empleyado nang hindi sila binibigyan ng pahinga para sa kanilang gulat. Mula pa sa paunang kasunduan, ang kontrol ng subdivision ay nasa kamay ng pangunahing may-ari. At ayon sa aming mga talaan, binawi ng pangunahing may-ari ang karapatan sa paggamit ng pamilya ni Mr. Dennis. Epektibo mula ngayong araw. Kinuha ni Dennis ang sulat nang nanginginig ang mga kamay. Hindi, may pagkakamali ito. Ako ang legal na may-ari ng bahay na ito. Nasa akin ang titulo. Bahagyang umiling ang empleyado. Ang titulo niyo po ay isang derivative title lamang, sir. Ang mother title at ang karapatan sa pagkontrol ay nananatili sa pangalan ng may-ari ng subdivision. Bukod pa rito, may mga indikasyon ng maling paggamit ng mga dokumento
at unilateral na pagpapalaya sa isa pang lehitimong may-ari. Iyon ay isang malalang paglabag. Halos hindi makahinga si Stella. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Nang sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Dennis. Kinuha niya ito nang nanginginig ang mga kamay. Sir Dennis, tumunog ang boses mula sa opisina ng notaryo sa kabilang linya. Pasensya na po, hindi po namin kayo matutulungan. May nangyaring pagbabago sa ownership structure at si Attorney Rafi Makalintal na po ngayon ang aming partner. Lahat ng usapin patungkol sa inyong bahay ay dapat dumaan sa kanya. Click. Naputol ang tawag. Ibinaba ni Dennis ang cellphone na parang gumuho rin ang buong buhay niya kasama nito. Nanginginig na tiningnan siya ni Stella. Dennis, ito ang nangyayari dahil masyado kang nagtiwala sa babaeng pilay na yon. Siguradong siya. Tumahimik ka! Sigaw ni Dennis. Halos mabasag ang boses niya. Hindi ito gawa ni Elisa. Ito ay, hindi na niya itinuloy dahil sa wakas ay napagtanto niyang hindi si Elisa ang kalaban nila, kundi ang ama ni Elisa. Ang lalaking minaliit nila, ang tahimik na lalaking hawak pala ang lahat ng susi sa kanyang kamay. Isinara ng empleyado ang folder at naghanda ng umalis. Magsimula na po kayong maghanda, babalik po kami bukas na may dalang inventory list. Umalis sila. Iniiwan ang 3 taong ang bahay ay hindi na sa kanila. Sa malayo, nakaupo sa maliit na bahay ng aking ama. Nakatingin ako sa bintana na mahamog dahil sa umaga. Nakikipaglaro ang aking sanggol sa mga daliri ko. Tumatawa. Pinapanood ako ng aking ama habang umiinom siya ng kanyang kape. Natanggap na ba nila ang sulat? Tanong ko sa boses na mahina ngunit nanginginig. Tumango ng isang beses ang aking ama. Oo, sagot niya. At umpisa pa lang ito. Kinagat ko ang aking labi, muling tumingin sa bintana. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam ako ng bahagyang ginhawa sa aking dibdib, ngunit sa parehong oras, isang pakiramdam ng pag-iingat ang nangibabaw sa akin, dahil alam ko, nararamdaman ko, na hindi pa nailalabas ng aking ama ang lahat ng kanyang mga baraha. At ang susunod na baraha ay mas malaki kaysa sa nabawing bahay. Maaapektuhan nito ang trabaho, ang magandang pangalan, ang katayuan, at hindi sila handa para sa susunod na yugto. Nang umagang iyon, nagising ako ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Ang malamig na hangin ay pumasok sa mga siwang ng bintana ng maliit na bahay ng aking ama, kaya mas inilapit ko ang kumot sa aking sanggol. Mayroong tensyon sa hangin na mahirap ipaliwanag, hindi mula sa labas, kundi mula sa loob ko, na parang alam ng aking katawan na sa araw na iyon ay may guguho. Hindi rito, hindi sa akin, kundi sa lugar kung saan ang isang tao ay nakatayo, nang may kayabangan na tumagal ng masyadong mahaba. Nakaupo ang aking ama sa sala, tinitingnan ang balita sa stock market sa kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay ganap na kalmado, na parang walang ipo-ipo na inilalabas sa buhay ng iba. Dumating si Rafi na may dalang makapal na folder at isang laptop at maingat na inilagay ang mga ito sa ibabaw ng lamesa. Handa na ang lahat, sir. Sabi niya sa aking ama. Tumango ang aking ama. Aalis na tayo maya-maya. Kinakabahang hinawakan ko ang gilid ng kumot. May kailangan po ba kayong ipagawa sa akin, Tay? Tiningnan ako ng aking ama ng matagal. Hindi ngayong umaga, Elisa. Pero kailangan mong malaman kung ano ang nangyayari para hindi mo na ulit sisihin ang sarili mo. Tumango ako, kahit na malakas ang tibok ng puso ko. Binuksan ni Rafi ang laptop at ipinakita ang isang slide na may graph ng cash flow ng kumpanya kung saan nagtatrabaho si Dennis. Pondo na dapat ay ginamit para sa operasyon ng opisina, paliwanag ni Rafi. Inilihis para sa personal na gastusin, isang sasakyan, mga hotel, at ilang mga transaksyon na nakapangalan kay Stella. Nanikip ang dibdib ko. Kaya sa buong panahong ito, ginagamit ng asawa ko ang pera ng kumpanya. Hindi lang asawa mo, sagot ni Rafi. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit maingat. Kasabwat din ang sekretarya niya. Akala nila, walang makakapansin. Isinara ng aking ama ang laptop. Ngayong araw nila mapagtatanto na ang lahat ng mata ay nakatutok mismo sa kanila. Sa building ng opisina kung saan nagtatrabaho si Dennis, kakaiba ang ambiance kaysa sa karaniwan. Ang lobby, nakadalasang puno ng mga abala at magiliw na empleyado, ay tila mas tense. Ilang tao ang nagbubulungan nang makita nilang pumasok si Dennis. Ang kanyang mukha ay maputla, ang buhok ay medyo magulo, na parang hindi siya natulog ng buong gabi. Malamang ay hindi nga siya natulog. Marahil ay pilit pa rin niyang inuunawa
kung ano ang nangyari sa bahay sa Miraverde. Marahil ay naghahanap pa rin siya ng dahilan, ngunit ang umagang iyon ay hindi magbibigay sa kanya ng mga sagot. Ang umagang iyon ay magbibigay sa kanya ng pagkawasak. Sir Dennis, pinapaakyat po kayo sa boardroom sa 15th floor. Maingat na sabi ng receptionist. Kumunot ang noo ni Dennis. Anong meeting? Wala akong schedule ngayon. Shareholders meeting po, sir. Nanigas ang mukha niya. Umakyat siya sa elevator nang hindi mapakali. Sa 15th floor, bumukas ang mga pinto. Inilalantad ang isang tahimik na pasilyo na inilawan lamang ng mga malalamlam na dilaw na ilaw. Naglakad siya papunta sa malaking meeting room na may mga pader na salamin at nang bumukas ang pinto, tila tumigil ang tibok ng kanyang puso. Sa dulo ng lamesa, nakaupo, tuwid, kalmado, na may kapangyarihang nakakapangibabaw ay ang aking ama, si Antonio Macalintal, ang lalaking minaliit nila bilang isang probinsyanong retirado. Sa kanan at kaliwa niya ay nakaupo ang ilang executives at iba pang shareholders. Nakatayo si Rafi sa tabi ng projector, handa sa isang presentation. Umupo ka, Dennis. Mahinang sabi ng aking ama. Masyadong kalmado ang tono niya para sa isang taong malapit ng magpaguho sa mundo ng iba. Dahan-dahang umupo si Dennis. Nanginginig ang mga kamay niya. Sumenyas ang aking ama kay Rafi. Lumabas ang unang slide, pagkatapos ang pangalawa, ang pangatlo. Ipinakita ng bawat isa ang mga pruweba ng paglilipat ng pondo ng kumpanya sa mga personal na account, pagbabayad sa mga hotel, pagbili ng mga luxury item, regular na paglilipat sa account ni Stella, at maging ang ilang mga pruweba na may maliliit na pondong inilihis para sa pagpaparenovate ng kanilang bahay. Nagulat si Dennis. Sir, ito. May pagkakamali po rito. Hindi ko po. Tumahimik ka. Malambot ang boses ng aking ama ngunit tila hinampas nito ang hangin. Nanlamig ang buong kwarto. Lumipat si Rafi sa huling slide. Isang audio recording. Isang mahinang pag-uusap sa pagitan ni Stella at Dennis. Babe, i-check mo yung marketing funds. Kung mailipat natin ng konti sa account ko, makakapag-down payment na ako para sa sasakyan. Ako na ang bahala sa mga resibo. Sige, pero wag masyadong halata. Baka mahuli tayo. Relax. Ang importante, nakapangalan na talaga sa atin ang bahay. Nagtitinginan ang mga direktor na nakikinig sa recording na may ekspresyon ng pandidiri at galit. Namumutla si Dennis. Walang kontrol sa panginginig ng kanyang mga kamay. Maipapaliwanag ko po, mahinang tinapik ng aking ama ang lamesa. Dennis, sabi niya sa boses na kasing lamig ng bakal. Napasok ka sa kumpanyang ito dahil sa rekomendasyon ko. Binigyan ka ng mga pribilehiyo. Hindi para ilipat mo ang mga ito sa bagong buhay mo kasama ng sekretarya mo. Hindi po, basag ang boses ni Dennis. Sir, akala ko po si Elisa lang ang ginalit ko. Sumilay ang isang munting ngiti sa aking ama na hindi naman talaga ngiti. Ito ay mas katulad ng matalim na kislap ng isang taong sa wakas ay nagpapakita ng tunay niyang mukha. Sinisira mo ang buhay ni Elisa sa loob ng maraming taon. Nagnakaw ka ng pera mula sa kumpanya. Pinalayas mo ang asawa mo sa sarili niyang bahay. Gumalaw ang ballpen sa kamay ng aking ama. Isang pirma. Mula ngayong araw, matatag na sabi ng aking ama. Tinanggal ka na sa trabaho. Nanigas si Dennis. Hindi siya makapagsalita. Idinagdag ng isa sa mga shareholder sa matigas na boses. Ipapasa namin ang kasong ito sa aming legal department. Inihanda na ni Attorney Rafi ang lahat. Mabilis na lumingon si Dennis. Nagulat nang makita si Rafi. Naakala niya ay isang batugang pamangkin. Na nakatayo na nakasuot ng formal na suit. Napaka-profesional. Nagmamakaawa po ako na bigyan niyo ako ng huling pagkakataon. Paos ang boses ni Dennis. May pamilya po ako. Pamilya mo rin si Elisa, sabi ng aking ama. Mababa ang boses niya ngunit parang martilyo kung humampas. At nang piliin mong palayasin siya, nawalan ka na ng karapatang ituring ang sarili mo bilang haligi ng tahanan. Wala nang lumabas na salita kay Dennis. Tanging putol-putol na paghinga at isang mukhang tila nawasak mula sa loob. Tumayo ang mga executives isa-isa. Iniiwan ang kwarto. Isinara ni Rafi ang laptop at lumapit sa aking ama nang hindi man lang tiningnan si Dennis. Tumayo ang aking ama at tiningnan ang kanyang manugang sa huling pagkakataon. Ngayong araw, nawala ang posisyon mo, mahinang sabi ng aking ama. Bukas, may iba ka pang mawawala. Umalis siya. Iniiwan si Dennis na nakaupo, nakakuba,
hawak ang kanyang ulo na parang gumuho ang mundo sa kanya. At sa maliit na bahay, ilang kilometro ang layo, nakaramdam ako ng paninikip sa aking dibdib. Hindi ito kasiyahan o tagumpay, kundi takot para sa mga susunod na mangyayari. Dahil kung ngayong araw ay tinanggalan siya ng aking ama ng trabaho, ano naman ang aagawin niya bukas? At handa ba akong harapin ang lahat ng guguho pagkatapos nito? Nang hapong iyon, umulan ng saglit at pagkatapos ay biglang tumigil, nagiiwan ng amoy ng basang lupa sa hangin. Nagsasampay ako ng mga damit ng sanggol sa likod bahay ng aking ama nang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Hindi kailanman kinabahan ng aking ama kapag may natatanggap na tawag. Laging kalmado, laging maingat. Ngunit sa pagkakataong ito, isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi ko pa nakikita sa kanya noon. Ang ngiti ng isang taong kakatapos lang magpabagsak sa pangunahing haligi ng kanyang kaaway. Nagsimula na, maikling sabi ng aking ama kay Rafi sa kabilang linya. Pabayaan mo na. Samantala, sa ilang kilometro ang layo, si Stella ay tahimik na nakaupo sa kanyang apartment. Isang mamahaling kondo na madalas niyang ipagmalaki sa kanyang mga Instagram story. Isang tasa ng mamahaling kape, isang malaking bintana na may view ng syudad, at isang gasgas na caption tulad ng hard work pays off. Kahit na ang tanging binayaran niya ay ang kanyang kayabangan, hindi ang apartment. Nang hapong iyon, kakatapos lang niyang maligo ng mainit na tubig at naglalagay ng facial cream nang may kumatok ng malakas sa pinto. Tok, tok, tok! 3 matigas at walang galang nakatok. Bumuntong hininga si Stella. Sino ba yan ng ganitong oras? Delivery rider? Binuksan niya ang pinto habang pinapagpag ang buhok niyang basa pa. Sa harapan niya ay 2 empleyado mula sa administration ng building na may seryosong mukha, may dalang makapal na folder at isang tablet. Good afternoon, Miss Stella. Ngumiti si Stella habang inaayos ang manipis niyang kimono. Oo, ako nga. Anong problema? Inabot ng empleyado ang isang dokumento. Ito po ay isang abiso ng pagputol ng kontrata ng Unit 20B, epektibo sa loob ng 24 oras. Tumawa si Stella, isang pilit at mayabang na tawa. Excuse me, baka may pagkakamali. Kondo ko ito, ako ang may-ari. Nagkatinginan sandali ang 2 empleyado. Pagkatapos ay binuksan ng isa sa kanila ang tablet at nagpakita ng ilang data. Hindi po kailanman naging pribadong pag-aari ang unit na ito, ma'am. Pag-aari po ito ng Makalintal Real Estate Group. Nakalis lang po ito sa ilalim ng kumpanya kung saan kayo nagtatrabaho na ngayon ay kinansela na ang lahat ng benepisyo nyo dahil sa paglabag sa etika. Nanigas ang ngiti ni Stella habang unti-unting namumutla ang kanyang mukha. Paglabag? Hindi ko maintindihan. Tumaas ang tono ng boses niya, nahihintakutan. Sumagot ang empleyado ng matatag, ngunit pinananatili ang paggalang. May natagpuan pong ilang irregularidad na may kinalaman sa paggamit ng pondo ng kumpanya para sa inyong personal na benepisyo, pati na rin ang inyong pagkakasangkot sa pagmamanipula ng internal data. Nasaan ang mga pruweba? Nasaan? Nagsisimula ng mawalan ng kontrol si Stella. Binuksan ng empleyado ang isang presentation sa kanyang tablet, mga recording ng chat sa pagitan ni Stella at Dennis na pinag-uusapan ang paglipat ng pondo, ang pagbili ng sasakyan, hanggang sa plano para angkinin ang aking bahay. Ang recording ay nagmula sa cellphone ni Dennis, na kinumpis ka ng mismong umagang iyon ng legal division ng kumpanya sa utos ng pangunahing investor. Pagkatapos ng shareholders meeting, si Antonio Makalintal. Tinawpa ni Stella ang kanyang bibig gamit ang nanginginig na kamay. Hindi ito maaari. Ngunit muling nagsalita ang empleyado sa malambot, ngunit nakakamatay na boses. Kinansela na po ang inyong service contract. Wala na po kayong karapatang manatili sa unit na ito. Hinihiling po namin na lisanin niyo ang apartment bago magtanghali bukas. Biglang namatay ang ilaw. Narinig ang isang click mula sa electrical panel malapit sa pinto. Pumasok sa lockdown mode ang kondo. Tapos na ang service contract. Pinutol na ang supply ng kuryente. Hindi na gumagana ang access card niya sa building. Lahat sa loob lamang ng 1 segundo. Muntik nang matumba si Stella nang umatras siya. Kailangan kong tumawag ng abogado. Utal-utal niyang sabi. May kilala akong pinakamagagaling na abogado. Pwede ba? Sinong abogado, ma'am? Tanong ng empleyado sa patag na boses. Si Attorney Rafi Makalintal? Nanigas ang katawan ni Stella na parang rebulto. Malamig, kasing lamig ng yelo.
Siya po ang principal legal partner ng complex na ito at partner ng CEO ng developer na nagmamay-ari ng unit na ito, pagpapatuloy ng empleyado. Tinanggihan na niya na i-represent kayo. Hindi makapagsalita si Stella. Kusang tumulo ang kanyang mga luha. Kinuha niya ang kanyang cellphone nang nanginginig ang mga kamay at sinubukang tumawag ng sinuman. Mahaba ang naging ring ng unang numero bago naputol. Ang pangalawa ay hindi man lang nagring. Ang pangatlo, kay Dennis, ay nakapatay. Ang pang-apat, ang biyenan niya, ay sumagot. Ngunit bago pa man makapagsalita si Stella, sumabog na ang boses ni Remedios. Malas ka. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Nawalan ng trabaho ang anak ko. Inagaw nila sa amin ang bahay. Lumayas ka sa buhay namin. Click. Ibinaba ang telepono. Naiwan si Stella ng mag-isa sa mamahaling kondo na hindi naman sa kanya. Ang natira lang ay ang refleksyon ng sarili niyang mukha sa salamin ng bintana. Ang mukha ng isang babaeng kakatanto lang na ang buong buhay niya ay itinayo sa mga nakaw na yaman at ngayon ang pagnanakaw ay nabunyag na sa buong mundo. Sa maliit na bahay, ibinaba ng aking ama ang tawag ni Rafi at bumuntong hininga. Tapos na po ba? Mahinang tanong ko. Tumango ang aking ama. Tapos na ang pangalawang bahagi. Nakabalik na ang bahay sa may-ari nito. Tapos na ang trabaho ni Dennis. At ngayon si Stella ay wala nang pupuntahan. Kinagat ko ang aking labi. May bahagi sa akin na nakaramdam ng ginhawa, pero may bahagi rin na nanginginig. Hindi dahil sa awa, kundi nang mapagtanto ko kung gaano kawasak ang kapangyarihan ng aking ama nang magdesisyon siyang tumigil sa pagtahimik. Tay, ang boses ko ay isang nag-aalangang bulong. Ano pong susunod pagkatapos nito? Tiningnan ako ng aking ama nang may ekspresyong hindi mabasa, kalmado, malamig at ganap. Ninaw nila ang pangalan mo, ang bahay mo at ang dignidad mo, Elisa. Tumigil siya. Tungkulin ng isang ama na ibalik ang mga ito sa iyo, sa paraang hindi nila kailanman malilimutan. Lumunok ako. Dahil kung ito pa lang ang pangalawang bahagi, hindi ko maisip kung ano ang mangyayari sa pangatlo. At sa isang lugar, sa mismong sandaling iyon, umiiyak si Stella ng mag-isa sa isang madilim na kondo, isang lugar na malapit ng hindi maging kanya. Ngunit ang lahat ng iyon ay wala pa. Halos wala pa. Dahil silang tatlo, si Dennis, si Stella, at si Remedios, ay hindi alam na hindi pa nila nararating ang pinakailalim. Hindi pa. Nang araw na iyon, maaliwalas ang kalangitan, na parang pinili ng mundo na maging isang malamig at neutral na saksi para sa huling pagtutuos. Nakaupo ako sa isang maliit na meeting room sa opisina ng aking ama, isang kwarto na hindi naman kalakihan, ngunit tila napakalawak dahil sa katahimikan at tensyon. Nakaupo si Rafi sa tabi ko, binubuksan ang isang folder na naglalaman ng mga dokumentong sila mismo ang gumamit bilang kanilang palaruan. Nakatayo ang aking ama malapit sa bintana, nakatingin sa labas nang nakatalikod ang mga kamay. Tay, mahinang tawag ko sa kanya. Talaga bang pupunta sila? Hindi lumingon ang aking ama. Wala na silang ibang mapupuntahan, Elisa. At totoo nga, makalipas ang 5 minuto, narinig ang mga nagmamadaling hakbang sa pasilyo. Bumukas ng maluwang ang pinto, inilalantad ang 3 figura na minsan nang nagpakita ng kayabangan sa bahay ko. Ngayon ay tila mga anino na lamang sila. Naunang pumasok si Dennis na may nanlalalim na mukha, magulo ang buhok, lukot ang damit, at mugto ang mga mata. Sa likuran niya, naglakad si Stella na kinakagat ang labi, kalat ang makeup at magulo ang buhok. Mas malala pa si Remedios. Lawlaw ang kanyang mga pisngi, namumula ang mga mata, at hindi matatag ang kanyang mga hakbang. Tumigil silang 3 sa harap ng lamesa, nakatingin sa akin. Katahimikan. Isang katahimikan na tumatagos hanggang buto. Isa lang ang naaalala ko. Ang araw na pinalayas nila ako sa sarili kong bahay. Ang araw na naiwan akong ika-ika sa harap ng pinto, hawak ang aking sanggol, at isinara nila ang pinto sa mukha ko. Elisa, basag ang boses ni Dennis. Pakiusap, pakinggan mo ako. Hindi ako sumagot. Hindi na kailangan. Lumingon ang aking ama at umupo sa upuan sa dulo. Malamig ang kanyang tingin, ngunit ibinibigay niya sa akin ang buong desisyon. Humakbang si Dennis ng isa at pagkatapos ay lumuhod, hindi para magdrama, kundi dahil tila hindi na kaya ng kanyang mga binti na suportahan siya. Patawarin mo ako. Sumabog ang kanyang iyak. Hindi ito iyak ng pagsisisi, kundi iyak ng isang taong nawala na sa landas ng buhay. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Nabulag ako ng trabaho, ng pressure,
Anong pressure? Ang boses na iyon ay narinig ko lamang sa loob ko. Anong pressure ang nag-uudyok sa isang lalaki na palayasin ang kanyang asawang pilay na may bitbit na anak? Lumuhod din si Stella, nakapatong ang mga kamay sa gilid ng lamesa. Tumutulo ang kanyang mga luha, ngunit wala sa mga iyon ang nakapagpalambot sa akin. Elisa, nagmamakaawa ako. Itigil mo na ito. Si Remedios, kasama ang lahat ng kayabangan na minsan nang bumalot sa kanya, ay tuluyan ng bumagsak sa sahig. Elisa, Elisa, patawarin mo ang anak ko. Gusto ko lang na mabuhay siya ng maayos. Hindi ko alam, hindi ko naintindihan na ang bahay ay sa pamilya mo pala. Pinutol ko siya ng mahina. Yumuko ng napakalalim si Remedios na tila gusto na niyang maglaho sa sahig. Wala ni isa sa kanila ang nangahas na tumingin sa aking ama. Ibinaling ng aking ama ang kanyang tingin sa akin, pasimpleng ipinapahiwatig na hindi na ito ang usapan niya. Hindi ito ang kanyang paghihiganti. Hindi ito paghihiganti ni Rafi. Hindi ito paghihiganti ng kumpanya. Ito ay sa iyo, Elisa. Mahinang sabi ng aking ama. Nasa iyong mga kamay ang desisyon. Huminga ako ng malalim. Sa unang pagkakataon sa buhay ko. Ang tatlong tao na yumurak sa aking dignidad ay naghihintay ng aking mga salita na parang isang huling hatol. Hindi ko kayo gagantihan ng parehong barya na ibinayad nyo sa akin. Kalmado kong sabi. Hindi ko kayo palalayasin sa gitna ng gabi. Hindi ko kayo iiwang natutulog sa kalsada. Hindi ko pepekuhin ang mga pirma nyo. Mas yumuko si Dennis. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Ngunit hindi rin ako ang babaeng pwede nyong tapakan kung kailan nyo gusto. Naglabas si Rafi ng isang brown folder at itinulak ito palapit sa kanila. Ito, sabi ko, ay isang kasunduan na inaamin nyo ang inyong mga kasalanan, kumpleto sa listahan ng mga pagmamanipula, pagpapalayas at paglipat ng pondo. Namimilog ang mga mata ni Stella. Hindi ko pwedeng pirmahan iyan. Masisira ang pangalan ko. Kayo na mismo ang sumira ng pangalan nyo noon pa. Sagot ko. Pumikit si Dennis, halos nakadapa na sa sahig. Elisa, handa akong gawin ang kahit ano. Kahit ano, basta't iurong mo lang ang lahat ng demanda. Tiningnan ko sila isa-isa. Pipirmahan nyo ang dokumentong iyan. Pagpapatuloy ko. Ang nilalaman nito ay isang pag-amin na niloko nyo ako. Kinuha ang bahay ko, pinagsamantalahan ang pera ko, at pinalayas ako. Naging tahimik ang kwarto. Maging ang mga paghinga ay tila pinipigilan. Kapalit nito, tumigil ako. Tiningnan nila ako ng may mga matang basa, puno ng pag-asa. Hindi ko na itutuloy ang kasong kriminal. Tinopan ni Dennis ang kanyang mukha at umiyak ng malakas. Iyak ng isang lalaking natatakot makulong, hindi ng isang asawang nagsisisi. Humikbi si Stella habang lumiliit ang kanyang katawan. Nagmakaawa si Remedios. Elisa, salamat. Oh Diyos ko, salamat. Hindi pa ako tapos. Mahina akong sabi. Nanigas sila muli. Pagkatapos niyong pumirma, hindi na kayo pwedeng lumapit sa akin. Sa aking ama. O sa aking anak. Hindi niyo na kami pwedeng hanapin o kontakin kailanman. Ni magpakita sa harap ng bahay ko, sa opisina ko, o sa buhay ko. Nag-angat ng mukha si Dennis. Pero, ako ang ama ng anak mo. Hindi, pinutol ko siya. Isa ka lang lalaking tinalikuran ng lahat ng iyon para sa isang sekretarya. Wala ka ng halaga sa akin. Tinopan ni Stella ang kanyang bibig. At sa unang pagkakataon ay nakita ko ang isang takot na hindi peke. Gusto kong mamuhay ng payapa nang wala kayo. Iyon lang. Pagkatapos ay idinagdag ko. At ang bahay na iyon ay hindi na muling magiging inyo. Gagawin itong isang shelter para sa mga inang pinalayas ng kani-kanilang pamilya para may taong mailigtas. Kahit na hindi ko ito nagawa para sa sarili ko noon, tiningnan ako ng aking ama ng may pagmamalaki. Bahagyang ngumiti si Rafi, nakaramdam ng ginhawa. At ang tatlong taong ito, na minsan nang itinuring akong pabigat, ay nahulog ng mas malalim pa sa bangin ng kanilang sariling tadhana. Isa-isa silang pumirma sa dokumento, nang nanginginig ang mga kamay. Nang matapos ang lahat, dahan-dahan kong isinara ang folder, na parang isinasara ang kabaong ng isang madilim na kabanata ng aking buhay. Mula ngayong araw, malambot ngunit matatag kong sabi, hindi na kayo bahagi ng buhay ko. Walang sigawan, walang brutal na paghihiganti, walang galit. Tanging isang limitasyon na hindi ko kailanman kayang ilagay. Hanggang sa napilitan akong tumayo sa bangketa. Hawak ang aking anak,
Lumabas sila ng kwarto na may mabibigat na hakbang at nawasak na mukha. Wala nang natirang kayabangan, maskara, o peking tagumpay. At ang natira ay katahimikan, isang katahimikan na naramdaman ko, tulad ng isang pinto na sa wakas, ay sumara at naisara magpakailanman. Ipinatong ng aking ama ang kanyang kamay sa aking balikat. Pinili mo ang malinis na daan, Elisa, sabi niya. Hindi lahat kayang gawin iyon, tumango ako. Ngunit sa pinakamalalim na bahagi ng aking sarili, nagsimula akong makaramdam ng isang bagay na hindi ko pa naramdaman noon. Isang bagay na mabagal, malambot, ngunit napakalakas. Hindi ito paghihiganti, ni tagumpay, ni galit. Ito ay kalayaan. At sa malayo, nararamdaman ko na may bagong kabanata na naghihintay sa akin mas tahimik, mas malinaw, at wala nang anino nila sa buhay ko kailanman. Nang umagang iyon, ang liwanag ng araw ay tumatagos sa salamin ng isang mataas na gusali kung saan ako naroon, nagpapakita ng mga gintong kulay sa marmol na sahig. Walang ambon, walang amoy ng basang lupa, walang malamig na bangketa, hindi tulad noong gabing gumuho ang lahat. Ngayon ay iba na. Mas maliwanag, mas malawak, mas mapayapa, huminga ako ng malalim. Ang kaliwang binti ko, na dati nagpapawala ng balanse ko, ay ika-ika pa rin, pero ngayon ay matatag na. Ang eleganteng tungkod sa aking kamay ay hindi na simbolo ng kahinaan, kundi senyales na muli akong naglalakad mabagal, nahihirapan, ngunit hindi na aatras kailanman. Ang aking anak, ang bata na minsan kong idinuyan sa aking mga bisig habang umiiyak sa bangketa, ngayon ay tumatakbo sa lobby, tumatawa at tinatawag ako. Mama, Mama, tingnan mo! Ipinakita niya sa akin ang isang paper bracelet mula sa play area ng gusali. Nagniningning ang kanyang mga mata. Mama! Mama! Ngumiti ako, dahan-dahan sa pagtakbo. Anak. Tiningnan kami ng isang receptionist ng may init. Marahil ay hindi alam na minsan na akong nakatayo sa harap ng sarili kong bahay, umiiyak. Walang nakakaalam ng tungkol doon, at hindi ko na kailangang ipaalam sa kanila. Sa likuran ko, mababasa sa isang malaking sign, Interior Design and Women's Empowerment Seminar. Speaker, Elisa Makalintal. Kinakapos pa rin ako ng hininga sa tuwing nakikita kong mag-isa ang aking pangalan na wala ang apelido ng aking asawa. Buo na ulit ang pangalan ko. Muli na itong nagkaroon ng sariling tahanan, sariling kahulugan. Ang aking design studio na minsan kong itinayo sa pagitan ng pagpapasuso, mga overtime, at pressure mula sa pamilya, ngayon ay nakikipagtulungan na sa real estate group ng aking ama. Madalas akong imbitahan bilang speaker, hindi dahil sa awa, kundi dahil talagang pinahahalagahan ang trabaho ko. Ang galing mo ngayon. Ang boses ng aking ama ay narinig ko sa tabi ko. Lumitaw siya na nakasuot ng simpleng puting polo. Binuhat niya ang kanyang apo sandali. Pinapatawa ito habang hinihila ng bata ang kanyang balbas na parang laruan. Tay, ngumiti ako. Iniimbitahan nila ako dahil sa malaking pangalan mo. Lumapit ang aking ama at tinapik ang aking balikat. Iniimbitahan ka nila dahil matatag ka, Elisa. Maraming babaeng may talento, pero hindi lahat kayang bumangon habang may bitbit na anak. Yumuko ako, pinipigilan ang emosyon na gustong umapaw. Sa kanan ko, lumapit si Rafi na may dalang folder. Iniiwan ko sa'yo ang draft ng bagong collaboration, pinsan. Pwede mong i-review ngayong gabi. Nakasuot pa rin siya ng casual t-shirt kahit na nasa isang naglalakihang gusali siya. At ngayon, alam na ng mga tao kung sino talaga siya. Tumango ako sa aking pinsan nang may pagmamalaki at pasasalamat. Bago magsimula ang event, isang lalaki ang lumapit, may sapat na tiyangkad, maayos manamit, malinis ang mukha at magalang ang kilos. Ibang-iba sa mga taong minsan nang minaliit ako. Inabot niya ang kanyang kamay. Ako po si Aldrin, partner ng ama niyo. Matagal ko na po kayong gustong makilala, Miss Makalintal. Nakita ko po ang ilan sa mga interior design nyo. Mayroon po itong malakas na karakter. Ang kanyang papuri ay hindi eksaherado o pilit. Direkta at tapat. Ngumiti ako ng bahagya. Salamat po. Marami pa po akong natututunan. Tumawa siya ng mahina. Kung kailangan nyo po ng partner para sa bagong project, ikalulugod ko pong buksan ang mga pinto para sa inyo. Kailangan ng mga gusali ng human touch. At ang mga design nyo po ay may ganitong pakiramdam. Ang kanyang mga salita ay nagpamula sa aking mga pisngi, hindi dahil sa romantikong pakiramdam, kundi dahil naramdaman kong pinahahalagahan ako.
Dahil sa aking isipan, hindi sa aking katawan, hindi sa aking katayuan, ni hindi sa aking kahinaan. Anumang relasyon ang maaaring mabuo sa hinaharap, ito ay uusbong mula sa malusog na lupa, hindi mula sa isang sugat na tulad ng aking nakaraan. Naging maayos ang takbo ng event. Pumalakpak ang mga manonood. Ilang ina ang lumapit sa akin na may luhang mga mata. Sinasabing, ang kwento ko ay nagbigay sa kanila ng lakas. Ngumiti ako sa kanila habang pinipigilan ang luha dahil minsan na akong naging sila. Pagkatapos ng event, pumunta ako sandali sa likod bahay ng gusali. Mayroong isang kahoy na bench. Dahan-dahan akong umupo at ninamnam ang simoy ng hangin sa hapon. Sa malayo, nakita ko ang isang tao, si Dennis. Nakatayo sa likod ng mga puno, nakasuot ng simpleng damit pang trabaho. Nanlalalim ang kanyang mukha, nakakuba ang kanyang katawan. Sa tabi niya, si Stella, walang make-up, walang mamahaling pabango, walang luxury bags. Nakayuko sila, hindi nangahas na lumapit. Iniiwasan nila ang tingin ko. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hiya. At iyon ay mas mabigat kaysa sa anumang parusa na maaari kong ibinigay sa kanila. Hindi ako lumingon. Hindi na kailangan. Hindi na sila bahagi ng buhay ko. Mga anino na lamang sila ng nakaraan, pinapanood mula sa malayo, walang lakas ng loob na humingi ng anuman, walang karapatang lumapit. Dahan-dahan akong tumayo. Nasa kaliwang kamay ko ang tungkod. Hindi perpekto ang aking mga hakbang, ngunit ang bawat galaw ay may layunin. Tiningnan ko ang isang bahay sa malayo, hindi ang sa Miraverde, kundi ang gusali ng foundation na ngayon ay nag-aalaga sa mga single mother at mga biktima ng pagpapalayas ng pamilya. Ang lugar na iyon ay minsan ko nang naging tahanan, ang lugar na minsan nang nagtaboy sa akin. Ngayon ay puno na ito ng mga tawa ng maliliit na bata, ng amoy ng mainit na pagkain, ng malambot na bulungan ng mga inang bumabangon mula sa isang buhay na nang-api sa kanila. Ang bahay sa wakas ay mayroong karapat-dapat na layunin. Tinitigan ko ito ng matagal at bumulong sa aking sarili sa nakaraan, sa babaeng minsan ng ika-ika sa bangketa habang bitbit ang kanyang sanggol. Salamat sa pagtitiis mo, Elisa. Huminga ako ng malalim. Ang hapong iyon ay tila isang bagong pahina, ganap na blanko. Ngayon, mahina akong sabi sa sarili, na may lumalawak ng ngiti, hindi na sila ang nagdedesisyon kung saan ako titira. Hindi na sila ang nagdedesisyon kung saan ako pupunta. Mahigpit kong hinawakan ang aking tungkod. Humakbang ako pasulong. Mula ngayong araw, ako lang ang nagdedesisyon ng direksyon ng buhay ko. At sa unang pagkakataon, dala ang pilay kong binti na dati itinuturing na kahiya-hiya, pakiramdam ko ay naglalakad ako ng mas tuwid kaysa noon.